Good morning kag sa atong mga tagpalamati mayong agad sa inyo liwat. Subong nga adlaw May 16 15 May 15, 2025 daw manog isa ka semana tapos na ang election. Ang ato subong bisita amo si Mr. Limuel Fernandez, ang Chief of Staff ni Congressman Ferdinand Veron dira sa Iloilo 4th District. Upod nato na aton host, Mr. Peter Eminia. Mga ka-Francis, good morning man sa atong bisita kay Mr. Fernandez. Ang uta nato nga pamangkot, una sa tanan, congratulations sa kay Congressman Ferdinand Veron dira sa Iloilo 4th District sa iya pagdaog liwat bilang kongresista sa sina nga distrito, and also sa iya mga anak, si re-electionist Dumangas Mayor BG Veron, kag isa pa ka-anak si Baruta Nuevo re-electionist Mayor BP Veron, kag ang ila kandidato sa pagka-Vice Governor wala liwan kundi si Vice Governor-elect Lian Dibuque. Mr. Demir Fernandez, ano mahambal mo sa kadalagan sa mga biron, daw tatlo ka biron, kag ang inyo mga mayors sa Iloilo 4th District, daw majority daog man, kag ang kadalagan ni Vice Governor-elect Lian Dibuque. At siguro Francis, pakayaan tanan siyang iyang panamyaw si Mr. Fernandez sa atong mga televiewers, no? Mayong aga, mayong aga Francis, mayong aga gid sa mga nagasakdag kag nagatanaw sa sininga programa. Ag sa pamangkot mo direktahan na lang. Well, naka-desisyon na ang pamuluyo, no? So, napasalamatan nato ng padayon nga pagsakdag sa mga pamuluyo sa 4th distrito sa Biron leadership, kag ilabi na gid sa aton na bago nga Vice Governor Lian Dibuque, sa tanan nga mga mayors 8-0 mga mayors ni Congressman Biron sa idalom sa Nationalista Party kag sa Partido Federal. Madamong salamat sa inyo suporta padaog sa Barangay Kapitan. Solid ang suporta sa 4th District sa Biron family. Nibaruan nato nga madamo sa mga gitsuguran nga mga dalagko nga mga proyekto, kag maayo nga programa si Congressman First Veron dira sa Iloilo 4th District. Sa iya kadalagan subong sa sining eleksyon, ano pa gid ang ipadayon sa nga aton pinalangga nga kongresista dira sa 4th District? May mga dagko nga proyekto nga iban na siguro na pero wala pa mahuman, kag iban manugsugod pa lang, Mr. Demir Fernandez. Sa Banwa sa Dumangas, ang Hawas Arena, may mga talapuson pa dira. Ang Market Mall sang Dumangas, may mga talapuson pa. Do phase 2 pa lang na ang natapos eh. Diri sa Anilaw, ang Anilaw Arena, nasugdanan na kag siguro ini niya by next year or this year matapos naman ina. Sa Banate, ginasigahom ni Congressman Biron nga sa tanan nga mga banwa sa 4th District may arena man nga mapatindog, kag ang mga sports facilities naton, kag ang mga markets. Ginasigahom na ni Congressman Biron nga i-upgrade ang tanan nga mga public markets sa 4th District. This is of course aside from the regular infra projects like roads, bridges, school buildings, etc. Okay, nung Peter, may follow-up question ka. Okay. Ang pamangkot kay Mr. Fernandez, bilang isa sa politician man, hindi ka ba natural, chief of staff ka, balo ka sa talang party pamilitika. Sa imo asan observant man ako, biri, pangkakin ka man, observer sa politika. Anong mga rason sa nakita mo nga inyong mga bantog ka mga kwartahan nga mga artista, pero kay Willie Villame kag kay Ipe Salvador, na wala sila magdaog? Ano nakita mo nung trend nga nagsubong sila? Kung ikaw nagalaom kag wala ka madulaan sang
pagsalig sa kasangkol kag sa abilidad sang bumulutong Pilipinon sa pagpili sang maayo, maalam kag competent nga kandidato, then you can attribute the defeat of these showbiz personalities nga nagpadalagan senador sa abilidad naton nga mga Pilipino nga kita maalam magpili. But there are political scientists who believe nga ang kapirdihan ni Ramon Revilla, ni Bong Revilla, ni Ipe, ano ni apelyido ni Ipe? Philip Salvador, ni Willie Revillame, bunga ini sang shifting alliances in politics. That's why you have to examine or determine kung diin nagkalapirdi nga mga probinsya ining mga artista nga ini. For instance, in the Solid North, ano ba lang ang ratings nila dito? There is Iloilo, of course, ang nagdalaog diyang medyo maalam ng mga kandidato. Alam, mabutante. O, alin sa una, ang Western Visayas, yun doon nagapili kita sa dekalidad ng mga kandidato. What about in other areas, in other regions? So, tanaw naton, kung bala ang alyansa, gin-adapt nila ang mga si Bam kag si Kiko. O ang Duterte camp, may pang-adapt man bala sila ng mga kandidato, not necessarily si Revillame, si Philip Salvador, kag si Willie Revillame. So, base bala produkto ni sila sa political alliances. Or, asa siling ko gani kay na, kung padayon kita nga nagalaom sa abilidad naton nga magpili sang maayo nga mga kandidato, as a nation, as a country, pwede naton dira siguro ma-charge. But as it is right now, the political observers, the political scientists are divided. Kung bala, ano ini nga phenomenon nga nagkalapirdi. Ilabi na gid si Bong Revilla. Nga napirdi ni siya, kag si Willie Revillame, bayin na lang niya si Philip Salvador. Sa aton na obserbasyon bala, sa akon man ba personal. Ini mga uling tubo, mga young generation, millennial voters ni bala. Ito mga maalam mo do sila ng Yes, nakatuip. Peter, no? Ang siling nila, the Generation Z and the Millennials, amo niyang responsable. Kaya tama ni sila kadamo eh. Yes, yes. I think they comprise more than 40% of the registered voters sa bilog ng Pilipinas. So, base amo ni sila ang rason. Nga ang nagkalapirde ining mga showbiz personalities like in the province of Iloilo. Diin mo i-attribute ang kadalagaan ni Vice Governor Lian Dibuque. Kung ako magtanaw, buto ini isang pamatanon. Mga pamatanon who are willing to stake their future on a fresh face, on a new hope. Yes, sir. Ang magpapinirdi niya is an icon. Ang Tupas is a brand. It's a brand well known all over the province. Kag si Buboy is a good material. Mabuot, mapainubuso niya kandidato. Mabudlay mo siya perdihon. At been a congressman pa. Oh. Sitting congressman. Sitting congressman. Natapos niya ginang siyam niya katuig. Pero pinirdi siya, na-overcome siya sa isa ka baguhanon, lamaron, babae nga kandidato. Halin sa 4th distrito, kagalin sa magamay nga banwa, Anilaw. So, babae na lang ng iban nga mga side shows sa politika. So, buong ang mga tao, maski ano mo pa kaila, ilabi na kitang mga kabataan, sa ako nakita because sa field ko eh. Maski ano mo pa sa ila, kaila, nagapili sila sang ila na hamutan, kag sang ila na uyunan. Do you think these people, these young millennial voters ini, if they've been joined dancing with politicians, no? Ano kung din kinasadyara sila. So, maisip mo nga daw dira ang ilang uyog kung mag-eleksyon. Pero nakita ko nga ang daw lainas mo nga mauling tubo. Daw ga-intra sila sa South-South, kanta-kanta, pero pag sa decision making, they have different decision compared to others nga mga matured voters. Anong diferensya nga makita mo sa una
sa kabataan niya, sa ginasaway siyang dinikanan, siya sunod, natudluan sinubutuhon, siya sunod. Ano subok ng pagtanaw mo? Are they still willing to follow what their parents say? May haraman sa mga traditional families. Pero given our easy access to information, given the prevalence of social media, internet information, or internet-based facts, data, and information, including fake news, ang kabataan subong malapad, masangkad ng ilang panguna-una. Sa balay, for instance, sa akon pa ni Malay, mambal ko nga mo ni butuhon ta, simple lang sabat sang bata ko. Pabay, ilang kami pa. Kay kabalo man kami magpili isang amon nga kandidato. That's the answer I got from my granddaughter. Oo. Kasi iba niya pa ni Malay, mo malaguro, especially those, maski sa uma, you cannot discount. Nga ang access sa information sa kabataan is very crucial in the formation of their decision. Well, entusiasta kay Francis, bisa po ko pamangkot. Ining duhab lang away ginang kalusot sa survey, no? Bisan din yung survey ni si Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Pero nga, ang vote sa imo pagtanaw, iniblang away sang duha ka pamilya, dagkong pamilya, Marcos sa Duterte. Is this one of the factors that push up these two candidates? Or sa ilang pagtingwa lang, kung balwarte. As I have said, Kina, we have to study where Kiko and Bam, Senators Kiko and Bam, performed well. Mo makita mo sa resulta, province by province. Hindi may balwarte ang mga Duterte, may balwarte man ang mga Marcos. So we really have to examine kung di sila nag-perform. Kung nag-perform din sila sa mga balwarte, sa mga Marcos, pwede natin mahambal nga the shifting alliances in politics, especially these 2025 senatorial elections, contributed to the victory of Senators Bam and Kiko. May naghambal kani ayha nakabugtaw ng mga madamo ng mga Pilipinon sa kadalagaan ni Kiko kag ni Bam. Pero may mga iban man niya mga political observers niya hindi ka mo mag-conclude right away nga mo gid na kay base temporary lang ini. Because we are still under the spell of the fractured unity team, no? BBM Sara Duterte. And even as we speak, no? May naghambal. The 2028 elections is for Sara Duterte's taking. Okay. Francis, yung mga tawkan na Indiana kay patnader lang butang ang hangin nag-isabat sa aton program. Shout out na kay Eduardo Arches, at Singarcio. Maria Malutahay, Dente sa UK. Good morning. And Naviros Montealto, Bubut, Montealto Miagaw. Sa aton po sa media, Alvin Dinis Sarabang, shout out Pantasimo. Ay Ma'am Florence Quirol of Toronto, Canada. Good morning, Ma'am Florence. Lo Herbias. Attorney John Prado. Good congratulations, Attorney John. SB member na kasang San Joaquin. To J. Heminia. Shout out man na kay Grace Parinyo Lim. Let's try another try tayo SB Lim. To Daryl John Larusa. Cesar Capillan of Panay Railways Incorporated, to Engineer Mario Castellano and Cynthia Mariano. Also to Edna Tendencia, Attorney John Pradot, congratulations. Francis. Well, ang political victory ni Vice Governor-elect Lee Andy Buki, sa 5 ka distrito, 4 ang gidagan niya. Sa 43 ka kabanwanan, daw 28 ka banwa ang gidagan niya. Dira sa 1st district, sa 7, daog siya 6. Sa 2nd district, sa 8, 8 gid ang gidagan niya nga banwa. Sa 3rd district, sa 9 ka banwa, 9 wipe out.
Sa 4th District, 8 ka banwa, daog man siya. Dira na siya na perdi sa 5th District sa 11 ka kabanwanan. So, makredit mo ini, of course, sa liderato ni Congressman Percy Biron, upod man si Governor Toto Dipensor, kag ang apat ka mga congressman, tatlo lang gani, Congressman Lawrence Dipensor, Congressman Percy Biron, kag Congressman Michael Gorisita. At of course, ang majority sa mga kapitan dira sa probinsya sa Iloilo. Ano mambar mo ni Mr. Lemuel Celebre? Fernandez. No. Do No, stoppage. may buot na si Francis, no? Ano pamangkot mo kung yeah. In Iloilo's politics, aling gina sa una, you have the command votes or you have organizational votes and then you have the popular votes. Kung tanaon mo sa organization, advantage lang si Vice Governor-elect Lian Dibuque because she enjoyed the support of 3 congressmen. Congressman Mike, Lawrence, and Doc Ferds. Kaya ang ini nga mga kongresista are very strong in their own areas. Subong si Congressman Mike Gorisita proved to all and sundry that he can also deliver his district sa sinuman nga kandidato nga ginasuporta niya. Kung tanawon mo ang organizational setup. Because almost all mayors in the 2nd district, tanan, no? Tanan gali, all mayors in the 2nd district supported the candidacy of Miss Dibuque. In the 3rd district, all mayors supported the candidacy of Miss Dibuque, as well as in the 4th district. Now, when it comes to popular votes, we can go back to the Gen Z and the millennials. As I have said earlier, why pa ni natin mapusisi eh. Kung ano kadako ang nakuha nga boto ni Vice Governor-elect Dibuque sa ini nga sektor, the Gen Z and the millennials. Amo ini sila ang mga sanguna pa bala, edad nila 16, 18, 17 or 15 anyos. Now they're 18 years old and most of them probably participated in this democratic exercise. Can you imagine, ang tupas, pagtubo sa pinsar, kuhara na naman, it's already a brand. It's human nature kung sino ang una nga nag-abot sa aton kaisipan. Ano ang una nga aton nahangpan? Amo naman usually madumduman naton. Sino una saka sa bulan? Sino una saka sa bulan, Francis? Nalipat ko, bossa. Si Armstrong, hindi bala? Ang ikadua, si Buzz Aldrin, pero wala na ganyan kita. We don't mind anymore. Anong inainom mo soft drink? Oh, either Coke or Pepsi lang mana. Anong imo nga toothpaste? Oh, either Colgate or Close-Up. The first law in business is he who comes first is remembered first. Top of the mind. So, silingan ni Attorney Dennis Ventilacion, isa man ni kamaalam nga political observer, ang kutob sang hindi malabot sang kampanya ni Dibuque, laban-laban matupas na sila. Why? Because top of the mind brand si Kong Buboy Tupas. Pero kutob sang malabot sang organisasyon, laban-laban madibuki sila, especially in the 2nd, 3rd, and 4th districts. Karon kay manaya-naya man ang personalidad ni Dibuque, ni Lian. Maalaman, mayo magambal. Kabati ka mo magambal siya. May sense of humor Oo. na, boss. Kagin bugayan man siya sang maayong physical traits. Kag ang representasyon niya is
is coming from the sector of the Gen Z, the millennials. Ining mga botante nga 42, 41 years old and below. Nga para sa aton la. Oh, ay, hindi ka na mag-aspirar, Francis. Ang kusog sang pamatanon, hindi mo manigar sa sininga election. So, both organizational and popular votes, I believe, nga nakuha ni Inday Lian Dibuque this time. Hindi lang ulangon nga kasumpong si Congressman Buboy Tupas. Can you imagine, he got 80% of the votes in the 5th district of Iloilo. Kung nag-deliver ang 1st district, let's say nag-abanse dito 40 mil, this could have been a very, very close fight. Unfortunately for Kong Buboy, napirdi pa siya sa 1st district. Kaya mo wala na ang ilang math mo. Mabansi sa 80% sa 5th, 90 ganing ila expectation eh. Then mabansi sa mga 50 mil sa 1st district. Dawag na siya kaya mabansi ang iya kabilugan nga bansi mga 250,000 votes na. Di maskin magabansi pa 60% sa 4th kag sa 3rd, hindi katabon sa abansyon niya sa 1st kag sa 5th district. Unfortunately for him, napirdi pa siya sa 1st district. Ang isa pa ka plus factor de kay Lian Dibuque, amo ang suporta sa Iglesia ni Cristo. Yeah, that's another thing. Kay suno sa mga nag-iisip sang Iglesia ni Cristo population in the whole province of Iloilo, no mga 60 or 70,000 na sila kabilog. Sang nabalaan namon nga gin-endorse na sa sakay, siling ko may fighting chance na. From the very start, behind katama si Inday Lian kay Kung Buboy mo. First survey, 79 to 15% or 20%, 80-20. Ikaduwa nga survey, as 67-30 something. Ikatatlo nga survey, nagsaka na sila sa mga 46-45. Ba si Buboy, taas gyapon. Ang katapusan ng survey, abansi siya by 7%. Or, mga double digits pa gani, if I recall it right. Pagwa sa Iglesia ni Cristo, siling ko, there's a good chance nga ma-overcome ang lead ni Congressman Buboy. Kag sang paghugot sang organisasyon sa 2nd district, siling ko madaog na ni si Inday Lian Dibuque. Kaya ang 2nd district ang battleground mo. Given naman niya ang 3rd and 4th district sa repeater nga madaog na daya si Inday Lian mo. Ang ginahinga mo na mo to maka 70%. Pero hasta lang kami sa 64 65%. Ang mga gani sa election, ang the best survey is on May 12 election. Kaya mo mabalan matutuod di nga survey ng Peter. Ang isa pa ka nakita na ito sa eleksyon ini, ay pamangkot sa imo kay Marqueari na maginman ini. No? Ining nabantog sa diri sa lokal, sa Iloilo City. The winnability of former Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Sa survey, isa pa, may organization sila eh. But, may nag-text sa aton kagabi pa lang, nga isa nga kausa nga ginpirdihan ni Jeffrey Ganzon, ini mga below the belt na issues. Ginisyuan ni isang below the belt na matirada kuno si Lablab, nga ang simpatiya siyang mababae nga butante na kay Lablab Barunda. Outro is this, yung mga paglantaw. Kaya may ara ko nung nga broadcaster, nga grabe ang issue kaya sa pamilya Barunda. Peter, you're interviewing me now siguro as a former colleague in the media. You are no longer interviewing me with that question as Chief of Staff of Congressman Beron. So, I will answer you with a reply coming from a former journalist.
ang politika sa syudad may mga dynamics nga lain sa province mo. Diri halos monolithic di ang political organization ni Mayor Jerry Trias. In fact, si Congresswoman Jam Baronda could have not been Congresswoman 6 years ago kung wala sang siguro makaupod sa organisasyon ni Mayor Jerry Trias. To your question nga kung nga nagdaog si Labla Baronda over Jeffrey Ganson, Vice Mayor Ganson. I think it's a confluence of so many factors. Hindi lang ang black propaganda, hindi lang ang mga gutter politics, pero dapat mabalik agad ni sa drawing boards. Di nagwa boto si Lablab. Very close ang contest eh. Pabain na lang nabi ang issues ang Tagtaganay. Iti both camps, we believe nga had resources. No? Di nagdaog nga sektor si Labla Baronda. Sa Gen Z, sa millennials. Kay definitely ang mga timawa yan, nag-upod ni kay Jeffrey. I think jutay na lang ni galing sila. Kaya chimpo pa niya ni daddy niya. The Timawa organization, jutay na lang ni nabilin. I think it reached its height during the time of for the late senator, the late Mayor Roding Ganson. Siyempre ka kapatay man ng tao mo. So, nabuhina na ng ilang strength. Sa performance, no, wala magigita may makita bing dako nga difference no, between the two of them. While si Jeffrey, Vice Mayor Ganson, has been Vice Mayor for 6 years. Si Lablab, konsihal man siya for 9 years. Before siya nagdalagan. Pero sa nasiling ko gani kay na, ang tao subong gabuto malang sa ilan nagustuhan mo. Pauyon-uyon, hindi bla. Ang manambal permis ni Gov Toto, iya pauyon-uyon malang ang election mo. So ano nga mga factors ang plus para kay Lablab? I think one is youth. Kaya kung makita mo from afar, si Vice Mayor Jeffrey Ganson, with apologies, medyo hindi siya energetic na eh. Unlike 3 years ago, 5 years ago, nga very energetic siya. One time, I saw him siling ko sa akong mga upod na nag-dinner kami dito. Nag-lunch kami sa restaurant man ni Manong Ponso Tandera sa May Molo. And I saw him nga na coming down the stairs from the 2nd floor. Siguro, si itong tao ka nagadukoy-dukoy. Nando kahina na siya malakat. Ang hambal sang upod ko, si Vice Mayor Ganson to. Ay, siguro si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Tugul-tugulpi lang siya nag-edad. And that's my honest nga observation. Miguay na kami. Ay, ang iya kabataan na, amigo ko man si Rudolph. Gatito pa na galing sa akong. Kaya ako dahil as a political observer, he has to do something about this. Dapat medyo nag-repackage siya, young looking siya dapat. When as a political observer, ipamangkot mo eh. I'm not speaking as the COS of Congressman Biron. So silinggo kung hindi yan ay makorek nga ini nga image, kag makapitalize ini ni Labla Baronda, this might spell the difference. That's one. Ang mga issues nga mga black propaganda daw sa akon wala nagawa ina influence so much ang dalagan sang decision making process ang mga tao. I think ang mga tao subong given their easy access to information, they get entertained by negative propaganda, they get entertained by fake news, but nagapaminsar sila whether this is true or not. Nagatanaw sila matuod bala ini o kung hindi. Amo man na sa
sa province of Iloilo. Maskin ano mo kahaboy negative, kita mo si Congressman Biro, ulihin na lang ako yan nag-block time. The last 5 days of the campaign na lang ako nag-block time, gin-reiterate ko lang yung performance ni Congressman Biron. I-remind ko lang ang mga tao sang iya hinimuan, kagin pamangkot ko ang publiko, may sala bala nga ginubra si Congressman Biron sa inyo. Nanampa bala siya? Nag-abuso bala sa poder? Oo. Gin hampangan niya bala ang iya nga palangakuan sa malain nga pamaagi? Amo man lang na, we never attack. I never attack his opponent. Kaya hindi mo na makabulig sa tao at takihon mo personal ang kontras ang ginasakdag mo nga politiko. Will it help the pangs of hunger of people? Makabulig balay na. Makapaeskwela sang pumuluyo, sang kabataan sang mga ginapangayuan mo bulig. Makahatag bala ng pamplete sa ila. Makahatag balay na sang ayong ikayong lawas. Makahatag balay na. Sa inughamil sa ila nga gutom nga mga barukan. So, again, kami yung nag-focus kami sa positive campaigning. Ako yung in charge mo lang ko sa media and messaging ni Congressman Biron. Kag ni Inday Lian Dibuque. Kita mo si Inday Lian Dibuque, never ka napatian ka mo nakataki sa kay Kong Buboy. She did not. Because I always emphasize during our meetings that we should always go on positive campaigning. Dumaan na iya nga style. Old school na, is correct, Francis. It's old school. So, ang ubraw naton, bababulig kita patag sa pumuluyo. Kung niya nga butuhon mo si Francis, niya sakdagon mo si Peter. Buligan naton ang pumuluyo, nga magsanag ang ila nga kaisipan. Hindi nga i-gaslight mo sila. Or, you use negative language, even gutter language, just to, para mapadaog mong imo kandidato ang inasak. Daga mo na kami sa 4th District. Sa una, well, may mga, why kagin man mahimo kung isa nga you have to defend yourself from scurrilous attacks. Pero that's the thing of the past. Siguro isang faktor, no? By the use of cross language, no? Kanang hindi mo lang naintindihan ang blatyagon sa imo ginatira do imo lang pag gusto ka na lang. So I think that is one of the factors. Kabisan may percentage kinaya nga makuha sa mga botante. Pero may ara man niya nagapati sila. Hindi mga na 100%. Maski na pa naton kambal, ang nakadesisyon na nga dahil nga diri sa piyak, hindi mo na mahilo. Ang imo malang target sila, mga independent voters mo. Mga personal affairs. And usually, the independent voters are those voters nga medyo nagapanilag pa. Kung sino ang mas maayo nga kandidato. So, mo malang ang target sang imo nga propaganda. Sang imo nga media values. Pero hindi mo na mahilo ang ara na nga daan sa imo. Kung ikaw bala pastor nga sige ka lang wali sa imo kaugalingon nga pagtuluhan nga simbahan, don't expect nga mag-multiply ang imo tumuluo. Hindi bala? So wali ka sa ibang nga simbahan. O sa ibang nga mga parokya. But the thing is, ano nga klase wali ang imo igawali? But we're civilized kita bagay yan. Anyway, shout out sa brand new nga kwarto. Distrito is watching. Shout out kay Jake Conlo. Was watching also. Kaga antes ka imo Francis Aranay. Shout out man kay Roro Jones. Russell Caniel. Kay Dino Dison. Sa kalinog ni Yuro si SB Dison no? Nini Carmel. Stephen Enriquez. Rod Anteporda. Tommy Gumban. Jean Espinosa din sa US Lilian Abiliana. John Enoch. Irma Adorador Chua. Aniway. Prince Yao. Mario, Engineer Mario Castellano, and si G. Corneo. May nga gapang wansi.
Daryl John La Rosa. Good morning to Peter, Mia, Sir Francis, kag Boss Limuel Fernandez. Imo ni tao? Awa. Francis, Balik kita bala sa Iloilo 4th District sa gina-consider nga political bailiwicks ni Congressman Ferds Biron. Nabelo naton nga naglaog siya bilang re-electionist sa House Sulons kag ang waluya ka mayors dira kag waluman ka vice mayor kag halos majority sa mga sangguniang bayan members sang team Biron pala yung nagdalaog. Sino ini ang mga mayors kag vice mayors sa Iloilo 4th District nga nagdalaog sa grupo sang Biron padayon team, Mr. Fernandez? Tanan na kandidato nato nagdalaog, no? From board members, si board member Rolly Distura, si attorney Dominic Oso, top 2, they both won. Sa Anila, of course, si Manang Matet, kag ang iya vice mayor si Laika, won handily. Sa sa Barotac Nuevo, of course, si BP and si Nunoy Chun. Sa Dumangas, Mayor BJ, amo nang ginamatayan sa tanan. Kag ang vice mayor niya si Vice Mayor Onal, Dalaog man. Sa Banati, si Mayor Jun Gonzales, Vice Mayor Iran. Sa Dingle, si Mayor Biloy Palabrica. Ang Vice Mayor, I think ang sa piyak na partido, PFP, pero alay mangyapon, si Vice Mayor Dr. Villanueva. Sa Dueñas, si Mayor Bobet Pama, kag si Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Sa Pasig, of course, si Mayor Stephen, ang Vice Mayor, si Vice Mayor Chavez. San Enrique, si Mayor Nino Fernandez, kag ang Vice Mayor amo si graduating Mayor Trixie Fernandez nga iya magulang. Amo ng mga nagdalalaog sa 4th District. Nibalo nato nga si Congressman Ferds Biron sa past Congress nangin miyembro sang powerful Commission on Appointments. Kag subong, he is the chairman of Committee of Trade and Commerce sa House of Representatives. Sining pag-abli duwa sa katong Kongreso? Anong plano ni Congressman Biron nga kwaon naman nga mga committee ba sa aton House of Representatives? Francis, wala yan na ako na-discuss sa amon. Siya na iya desisyon kung anong iyang obrahon sa house. Sometimes you just get the information after the fact. So, I don't know. As member of the Nationalista Party and still ang NP is part of the national coalition, I don't know kung ano ang igahatag nga committee chairmanships for NP. Kag kung ano man ang ihatag sa kay Congressman Biron. Pero si Congressman Biron is a long-time stalwart of the Nationalista Party. Okay, nung Peter? good morning, Sir Peter, Sir Limuel Fernandez, and Sir Francis Teranya, kag Kapikag Syutim, coming from Grace Parino Lim. Well, nakita natin. Good morning, Grace. SB Grace. Ayaw. Daog si Ma'am Grace? Wala pala. Wala sa bala kalusot. Anyway, wala mo sa guru ko nag-participar. Sa subong bla, Mr. Fernandez, daklan taon na ito nga, galapit naman ang eleksyon sa barangay. Ano ang tanaw mo movement sa 4th District? Are these people, para mga local leaders na, very busy sila yan? Sa subong? Wala natapos ang election, Peter. Ano yung probater? They are preparing already. I don't know. I cannot divine the thinking of our political leaders in the fourth range. I think they are all exhausted. Tanaw na lang kung tanaw mo, dapat ang barangay election not partisan mo. Galing kayo ginaintrahan gid mo, wala tamay mo. Kung sa totoo na under our Hindi dapat ma-intra yung mga local official, mga barangay official natin. Pero nung Peter sa national political scenes wala, 3 ka House Speaker per day.
duwa ka former senator at tatlo man ka former senator perdi. Duwa ka House Speaker perdi. Kag tatlo ka Police General ya daog. Sino ni mga House Speaker na kala perdi? Una, si former House Speaker Bibot Alvarez. Naglagang gobernador dito sa Davao del Norte. Ginperdi siya sa yamang bata-bata sa una sa incumbent governor sa Davao del Norte, hubahib. Ay kadua nga na perdi nga House Speaker, amo si former House Speaker G. Lord Velasco. Dito sa Marinduque nga naglagang gobernador, ginperdi siya sang amigo ni Boss Limuel, ang tagiya sang Sargasos Construction, si Milgo. Hindi ko na yung amigo. Ay, hindi mo na amigo? Yung kambal si amigo. Kilala mo lang, be. Kaya pag preskon na, ikaw mo din nag-initiate. Kag sa tatlo ka senador, ang mga dimalas, una, si Cynthia Villar, na perdi congresswoman sa Las Piñas, si Coco Pimentel, na perdi... Dapat sa mo, Francis, national media man ka. si Coco Pimentel, na perdi... May marites ka mo yung pero kay Frances. congressman sa Marikina, kag si former Senator Tillanes na perdi mayor sa Caloocan City. Amo ina ang mga nakalaperdi. Kag ang mga PNP General siya nga nagdarog, siyempre, si General Ping Lacson, kag si former PNP Chief General Edgardo Aglipay, nagdaog gobernador sa Cagayan Valley dito sa Region 2. Gaulan niya lang kung si Gaulan niya Bigapi, lang din sa inyo, kung si Francis Magambal, Gaulan. tapos tunog pa daw, panabon yung lugar. With feelings. With feelings po, sige, ano ga sakit yung boat mo sa nakalaperdi. Mga upod mo to, nga wala ka ng kantuan. Kumamasyar kalwat. Wala man ko lang kilala sila nung Peter. Pero kilala. Api ko ano kilala mo. Wala mga national scene bla. Tas, You know, there are more serious issues that transpired during these elections. kabalo ka, Francis. Number one, Peter, you didn't ask about the phenomenon of AX, the phenomenon of Tupad, the phenomenon of Ayuda, and the phenomenon of government assistance nga ginahatag through the Department of Social Welfare and Development. So, isa din sa mga phenomenon nga dapat tandugon sa media. Baila na Francis kung sino naglaperdi, sino nagdaog. There are more serious issues here. Ang paggamit, pag-abuso sa ayuda sa national government, people's money ni mo. Yes. Agree. May mga balita gani nga ginakopit pa, kaging gamit sa eleksyon nga ni. Oh. Nga kung malapit ka sa luwag, ya tagaan ka 100 million, 200 million, para magamit mo sa imo nga eleksyon. I think this should raise eyebrows. Amo ning dako nga pala mo ko tanon. Nga bow, people's money, niway ko kasalapos ang eleksyon nga mo ni. Nga ang ginagamit niya sa panagtag sa tao, people's money. Dako nga bagay, ina, kay kita nga taxpayers, gibalik sa aton ng kwarta ina, pero aton man lang ina, do ginaluko. And that's the reason nga, mga tao hindi mo minto. Tanawang resulta ng eleksyon. Hindi na kita magpalayo. Sa probinsya sa Iloilo, nagbuto man niya gyapon ang mga pumulo sa ila gusto. Because they know. Nga ang ginapanagtag na sa mga politiko, ila man ina kwarta. Okay tani kung kwarta na sa politiko. But this time ya, sa panahon ni BBM, natabo ni. Sang kay panahon ni Duterte, may ara man nimo. Pero it's not as pervasive as what happened in this 2025 elections. Ang isa ba na diri nga balaan mo diri nga silang kung mga malam, mga Ilonggo, kay ang pagdaog diri ni Kiko Pangilinan kag ni Bam Aquino, may mga kanusla, may mga programa sila. May ilas lang ang mga plataporma nga ginpakita sa aton na nagustuhan sa mga millennial sa later generation, no? Pero sang scholarship ni Bam Aquino, kag ang food sufficiency kag agriculture niya ni Kiko. So, may ara sila programa, tiniban waay presentar, yung isa daw, makaslingit nga daw na wala magana, tao magpili sila. So, mga alam, di mga kabataan di sa aton.
Anyway, shout out na kay Ivan Dinibus Blario sa Malaysia for watching our program. Also to Robin Panis, Ina Meridel, Lawrence Bachuco, US. Francis, may mangkot ka pa? Kagaisa sa mga ginang-consider nga nagdaog si Bam Aquino, ang suporta siya sa Roman Catholic Church kag Iglesia ni Cristo plus ang pamatanon kag ang mga pink supporter sa mga Aquino kag Robredo sa aton nakita nung Peter. Kaya ko na nung pag-analyze na ni Mr. Fernandez para sa 2020, tumupod na sila sa mga pink kong mga kandidato. Ano siya ba tanaw, Mr. Fernandez, are they preparing for tandem yung makabunggo sa kay Sara? Or do you think mas Sara madayon na yan ang impeachment siya, makadlagan? Damo pa ni matabo. Yes, I agree. So we really do not know kung anong Hindi tanay pag... may mga bago ni mga political alliances matabo. Dugay pa na. May mga alliances, kag may mga lagsanay pa ni. Just like the ICC. Do you think may epekto pa ni sa dua ka top senators nga ara sa ICC ilang halan? Kay Senator Bungo and Senator Bato de la Rosa, ano pagtanong mo, Mr. Fernandez? Are they aware of this? Sang ano? Kasi nga may kasos lang, basi hindi sila kapatapos term lang. I'm not privy to to whatever they have in mind. Sa news lang ba? Sa news na batihan na ito. Kung may kaso, gimana siguro ready man na sila mga tubang. But Okay. one thing is certain, nagdaog sila. Okay, so ara nakita no, nakita ta na. Na isa pa kan lang last ingagaw ko niya pamangkot. What do you think this fake news? Ano mga trolls ba ito nga yasa Wala gini pulos sa mga trolls gani. article? Ano lang na sila, nagadugang lang na pagamos ang kalibutan. Wala man na sila, ang ilan lang, makaganansya lang, binabayaran man lang na sila eh. Yes, so. Amo lang malain nga part sa social media, ang mga trolls. Instead of enlightening the people, nagabulig pagani sila pagarot sang kalibutan. It's almost impossible to stop all these fake accounts, these trolls. Kay kadamo gid sila and they are well financed. Oh. Do you think ang nagapinansin sila itong napalakat man sila sa pag-study ko na siyang parte ba digital dealing sa information? Di kung maintrahan gani nila ang election sa US to influence the opinion and the direction of the elections. Diri pa sa Pilipinas. Mapos di. Because of the corruptibility of our public officials. Amo na nga ang West Philippine Sea issue para sa ako as a voter, no, as a citizen is very important. Kung pro-China ka, hindi tagi ka pagbutuhon. But I think they are ginabayranan sila sa China, mga trolls ng iban mo. Atong nakalakat sa China, laban-laban niya sa kamay, siguro nakugid kwarta sa pugo nga binili, no? I don't know, sa mong kaplabuton, sige pagid. Abi, Francis, may ingagaw ka, o ingagaw na? Ang Dumangas is part of Iloilo 4th District. Kag ang Roro kag passenger terminal ara dira sa Dumangas. Anong reaction mo sini? Kabalo ni si Congressman Percy Biron nga ang Philippine Port Authority may plano nga ang Roro Cargo and Passenger Terminal from Dumangas halinon diri sa Iloilo Port San Pedro kag do gina-construct na subong. Kamadamo ang nagapati na kung diri naman niya ang Roro Passenger Terminal sa Iloilo Port San Pedro, maka-create ini isang grabe, heavy traffic. Nga aginalin nila namin na gito sa Dumangas, Mr. Demel Fernandez. Wala kita ka intindi ko na ng motivation sang Philippine Ports Authority sini. Pero to be fair sa syudad sang Iloilo, kinahanglan man na din nila naton nga magpatindog sang bag-o nga puerto, no. Kay ang international port sa Lubok is operated by VCT, a private company owned by Enrique Razon.
diri sa syudad sang Iloilo, kinanglan mo na da, Francis, mag-reclaim pa. Huwag pa na da kasugod ah. So kinanglan mo mag-reclaim before you can start construction of the new port. Now, kung i-transfer mo ang Roro Port from Dumangas to the city of Iloilo, kinanglan pangadian mo ginisang maayo. Number one, the cost of the transfer. Second, ang kung i-transfer mo, anong resulta? Number one, ang traffic. Number two, you have to build new roads. Kaya kung hindi ka na mag-ubra sa bagong nga dalan, tanawa ba lang traffic dira sa area sa may Baluarte, sa may city proper. Hindi sa ilo mo ng port, anong guwa siya da? Oh. In other progressive nations, ang ilang ginobra, they disperse economic development in areas nga malayo sa urban centers. What do? They offer tax and holidays and incentives for the purpose of dispersing economic growth and development. Di kung kuhaon mo na da ang puerto sa Dumangas, ano kuha sa probinsya sa Iloilo? Maging backwater naman sa syudad. Kung ang rason sa pagsaylo sa Roro Port from Dumangas to the city of Iloilo is other than economic growth and development, anong pulo sina? Basi income, kuha nila income ang Dumangas. What makes Dumangas strategic? Kaya, tungkol sa location niya. Kung dira mag-agi ang mga Roro vessels, ang mga cargo trucks, may access sila pakadto sa Roas, Antique, Capiz, Aklan, kag diri sa syudad. Kung diri na sa syudad, Jesus Perte. Grabe traffic na difference, hindi na lang lang. Kag mag-agi ini sa downtown area dira, Jimba sa Hindi nila ginada, definitely hindi nila mapagi da. Kay choke points na da. Unless they build an expressway from Baluarte, from the Fort San Pedro, fly over all the way pagwa sa syudad. Sa Coastal Road. So hindi na siya basta-basta nga plano. Well, base kung insakto man ang ila intention, pero titanawon ta eh. Pero definitely ang Biron leadership, si Mayor BJ, Mayor, Vice Mayor Onal, kag ang mga konsehal dira, kag si Congressman Biron will not allow the transfer. For the simple reason that it is part of the economic activity or economic prosperity of Dumangas in the province of Iloilo. Manging crown jewel na da later on mo. Because may mga plano na da ngay mo, mga botana da sa special economic zone. We'll see kung ano ang plano ng PPA. Well, anyway, labot nato niya time, no? Gusto pa salamat kita kay Mr. Lemuel Fernandez na nakatag siya sa aton sang maadamong informasyon para sa aton mga pumuluyo, aton mga viewers dara sa ibang nga lugar na nagalantaw sa aton programa. So, pangayuan, tas Mr. May tugon ka pa, Francis, na? Wala naman sa tanan nga nagdalaog sining eleksyon, mga amigo, taga politiko. Congratulations and more power. Okay, thank you. Mahal na kaway isa-isa tanay punan, kita di mo. Okay, so pangayuan sa iyang parting words, Mr. Fernandez, sa aton mga televiewers sa buong aga. Nagapasalamat lang gid kita sa tanan nga nagpartisipar sa sining election. Ang siling ko gani, the elections are part sa aton politika, and politics is a function of democracy. May libertad kita nga magpili sa aton nga gusto kung sino nga aton ibutang sa palangakuan. Wala naton gina personal ang palangakuan sa gobyerno. Hindi naton dapat na pag-personal because that is not ours. Ginpaulan man nasa gamanan nga banwa sa imo. Sa inyo tanan. So it's about time you deliver on those promises that you made during the campaign. Sa mga nagkalapirdi, thank you for participating in this democratic exercise. Better luck next time.
Kaya nagailis-ilis man ang painuinos ng tao, subong pirde ka, basi dason, daog ka naman. Subong daog ka, kung hindi ka mag-perform, basi sa dason, sukton ka sa tao. Ano na itong promesa mo? Basi hindi naman support sa imo ang tao. So, ang governance in public service is a very serious aspect of our public life. Oo. Ang aton mga tao sa gobyerno nga giniliher, amo ni sila ang nagapatikang sa aton gobyerno. Ayan makabulig sa aton matag-adlaw nga pagsinarayo. Kung sala ang aton giniliher da, bantayan naton. Kung di sila mag-perform, bantayan naton. Kag itong eleksyon, manguna-una naman kita. As I have said, eleksyon lang ini. Hindi naton ini personal nga propiedad ang palangakuan sa gobyerno. So sa tanan, madamo gid kasalamat. Peter, Francis, salamat gid sa inyo pag-imbitar diri sa akon. Kabay pa nga nakabulig man kita pasanag sa mga pamangkot kapit mga Yes, sa mga issues. questions ni Francis. Thank you, Mr. Fernandez. Sa aton yung mga loyalista nga mga sumulunod sa programa, gapasalamat kita sa aton tagbalay, ang Bantog Hotel del Rio, ang aton yung mga lokal ng panguluhan diri sa syudad. Congratulations sa pagkadalaog ninyo. Sorry lang sa naklaperde, next time na lang. Ha? Pag sibululigan tanan, kalimtan tanan ng politika, magbuligay kita tanan. So salamat man sa More Power, Metro Pacific Lilo Waters, sa aton yung mga, ang aton yung Uswag Ilonggo Congressman, nga nagkalusot man, kaga sa aton yung mga Philippine National Police, nga nabulig sa pagsakdag sang kaninong kagataway. So, don't go away. May second portion pa kita, kag-importante ini nga programa, tungod sa paghalong sa krimen, kag sa mga aksidente sa karsada. So, don't go away. Thank you very much. Babalik pa kami.